Live mula sa GMA Network Center. 20 taon nang nakatutok. 24 oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hawak na ng pulisya ang driver ng truck na naging mitya ng malagim na karambola ng mga sasakyan at motorsiklo sa Quezon City kagabi. 4 ang nasawi ng mga araro ang truck na nawalan umano ng preno habang 30 iba pa ang sugatan. Bukod sa driver, pagpapaliwanagin din ng Transportation Department ang may-ari ng truck. Nakatutok si Maki Pulido. Nagkalat kagabi sa Katipunan Aurora Flyover northbound lane ang mga yupi-yuping sasakyan at motorsiklo at mga basag na salamin habang umaalingaw-ngaw ang mga sirena ng mga ambulansyang rumeresponde sa mga biktima. 6:55 ng gabi kagabi nang salpukin ng isang truck ang mga sasakyan at motorsiklong naipit sa traffic nang mawalan umano ito ng preno habang palusong sa flyover. 4 na sakay ng motorsiklo ang namatay, 3 lalaki at 1 babae habang 30 ang sugatan. Yung pasahero kasi ito, mag-ina ko. Kararating ko lang dito. Nabablanko na nga po ako. Yung misis ko po, yung sa hips niya, niligtas niya kasi yung baby ko eh. So siya yung napuruhan. Kwento ni Randy Hongay, isa sa mga rider na nahagip ng truck. Mabilis po, bulusok po talaga eh. Parang nawala po talaga ng preno po yun. Pero wala pong busina. Dire-diretso po. Nasa kustodiya na ng Traffic Sector 3 ang driver ng truck. Isinailalim na rin siya sa drug test. Hindi naman daw niya binalak, tumakas. Takot lang po ako, ma'am, dahil sa kuwan ko po, baka kuyugin po ako eh. Kaya nagpunta po ako sa bahay para magpasama po ako sa asawa ko. Nung papunta po kami, paalis na po kami dun sa bahay. Sakto naman po na may pulis na po. Palusong na raw siya ng flyover nang maramdamang hindi kumakagat ang brake ng truck. Marami po kasing mga motor po. Kaya gusto ko sana dito sa gilid po kasi andito yung pinakagater po ng flyover para huminto po. Pag gilid ko po, ma'am, may natamaan na po. Tama yung L300. Humiwalay ang likurang bahagi ng L300 sa lakas ng impact. Nakaparada na ito sa ilalim ng Katipunan Aurora Flyover, pati 3 iba pang sasakyan at 16 na motorsiklo. Bahagi raw ng magiging investigasyon kung pumalya nga ba ang brake ng truck. Nagkakandak po tayo ng investigation regarding sa technical problem ng sasakyan. Hindi nagpa-interview ang asawa ng isa sa mga namatay na rider. Saglit siyang pumasok sa detention cell pero walang sinabi sa truck driver. Matinding trauma naman ang iniwan ng aksidente sa rider na si Randy. Parang ayoko na magmotor. Ayaw po. Natatakot na po ako. Nahaharap sa reklamong multiple damages to properties at multiple physical injuries ang truck driver. Pero paliwanag ni Captain Cabigon, depende ito kung magsasampa ng reklamo ang mga biktima sa loob ng 36 na oras. Nasa control naman po ng complainant kung gusto niyo magreklamo o hindi. Inabot ng 6 na oras bago muling buksan ang kalsada. Samantala, naglabas na ng show cause order ang Department of Transportation para sa driver, maging sa may-ari ng truck, para imbestigahan kung may pananagutan din ito. Pagpapaliwanagin ng may-ari kung bakit hindi dapat ito maharap sa reklamong administratibo at ang driver kung bakit hindi dapat ma-revoke ang lisensya at sampahan ng reklamong reckless driving. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Sinisimulan na ng Makabayan Bloc ang pangangalap ng pirma ng mga mambabatas para sa inendorso nilang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Nais nilang makuha ang 106 na pirma o higit sa 1/3 ng kasalukuyang miyembro ng Kamara para maidiretso na ito sa plenaryo at matransmit agad sa Senado. Nakatutok si Tina Panganwe Perez. Nangangalap na ng pirma ng mga kongresista ang Makabayan Bloc sa Kamara para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kaninang umaga, pinost ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro sa group chat nilang mga kongresista ang kopya ng impeachment complaint na inihain ng mahigit 70 ordinaryong mamamayan at inendorso ng Makabayan Bloc. Bibigay lang namin ng copy sa aming mga colleagues through our GC para mapag-aralan na nila. And then on Monday kung nabasa na nila at sila ay sang-ayon na at gusto nila mag-endorse, so pirma na sila doon sa
doon sa ibigay naming form. 106 ang target na Makabayan Block na makalap na pirma o 1/3 ng orihinal na bilang ng mga miyembro ng 19th Congress. Pero ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, 103 lang ang kailangan dahil 307 na lang ang kabuuang bilang ng mga kongresista dahil meron ng mga pumanaw o natanggal na kongresista o nagbitiw dahil itinalaga sa gabinete. 106 para hindi ma-technical. Oo. Kasi 'di ba, parang kapag sinabi nila na hindi kasama pa rin sa roll itong mga namatay or ganito or ganyan, at least we have a sure number of 106 kapag tinotal. Ma'am, meron na po ba so far as of today na nagsabi sa inyo na pipirma sila? Wala pa. Oras ang kalaban ng mga nagsusulong sa impeachment dahil magre-recess na ang Kongreso simula sa December 21 at ilang buwan na lang ay eleksyon 2025 na. Kapag nakuha ng mga pro-impeachment ang pirma ng 1/3 ng mga kongresista, hindi na diringin sa Kamara ang mga reklamo. Iaakyat na ito sa Senado na uupong impeachment court. Kung hindi, kakain ng oras ang pag-transmit ng Secretary General ng Kamara sa mga impeachment complaint sa Office of the Speaker. Ang Speaker may 10 session days para mapasama ang mga reklamo sa order of business ng plenaryo. May 3 session days naman para i-refer ang mga reklamo sa House Committee on Justice. At bago pa makapagsagawa ng hearing ang komite, kailangan munang tingnan kung sufficient in form and substance ang reklamo. Kung sufficient, may 10 araw si Vice President Sara Duterte para sagutin ang mga akusasyon. I think it's calendar days kasi it did not mention na session days parang 10 days lang nilagay doon to file the answer. Ang understanding ko dyan, ma'am, session days By session days, it is Monday to Wednesday only. We don't have a session on Thursday and Friday. Ano man ang mangyari, inaasahan na raw ng isang kaalyado ng bise sa Senado na matutuloy ang impeachment. I am expecting for the worst. Magkakaroon talaga ng impeachment. Sinisikap pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni VP Sara. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras. Nayupi, natuklap at natanggal ang ilang bahagi ng BRP Datu Pagbuaya dahil sa pambobomba ng tubig ng China Coast Guard na kitang-kita sa drone video na inilabas ng PCG at BIFAR. Bukod sa naturang barko, may sinubukan pa umunong banggain ang isang Chinese militia ship sa Pag-asa Island. At nakatutok si Rafi Tima. Sa mas malinaw at detalyadong drone video na ito mula sa PCG BIFAR, makikita kung paano sinadyang targetin ng China Coast Guard 3302 ang tambucho ng BRP Datu Pagbuaya nitong Miyerkules. Kitang-kita ang lakas ng talsik ng tubig sa tuwing tatamaan ito. Sa lakas ng pressure, natanggal ang protective cover ng tambucho. Ayon sa crew ng barko, kung pinasok ng tubig ang tambucho, posibleng mamatayan sila ng makina. Bagay na lubhang delikado gayong nasa gitna sila ng laot. Mabuti na lang at nagbago ng target ang CCG vessel. Pinatamaan ang 3 malalaking tangke ng krudo sa likurang bahagi ng barko. Paulit-ulit itong binomba, tila gustong wasakin. Ito yung 3 industrial grade plastic tank na ilang beses tinarget ng water cannon ng China Coast Guard. Dito nakaimbak yung mga krudong sinusupply ng BIFAR sa mga mangingisdang Pinoy. Hindi ito nasira pero na-deform itong makapal na metal support nito at maging itong plastic mismo na yupi sa lakas ng pressure mula sa water cannon. Nang hindi pa ito umubra at patuloy ang pagtakbo ng BRP Datu Pagbuaya patungo sa direksyon ng Scarborough, dito na nagdesisyon ng kapitan ng higanting barko ng China na bilisan ang andar nito para banggain ang mas maliit na barko ng BIFAR. Bagya umanong tumagilid ng hanggang 40 degrees ang BRP Datu Pagbuaya dahil sa pagbangga ng CCG vessel. Sa pagdaong nito sa kanyang home port sa Orion, Bataan, nakita ng crew ang iba pang sirang tinamo ng BRP Datu Pagbuaya. Ang protective cover na ito ng hydraulic line ng kanilang onboard crane natuklap matapos tamaan ng water cannon. Ang bakal na lagay ng rib o rigid hull inflatable boat ng Pagbuaya nasira rin dahil sa tama ng water cannon. Mabuti na lamang at hindi napuruhan ng mismong bangka. Ang sister ship naman ng Pagbuaya na Datu Matanam Taradapit na nagpatrolya sa Sandy Cay malapit sa Pag-asa Island, sinubukan ding sadyang banggain ng isang Chinese militia ship. Mabuti na lamang at hindi nito inabot ang barko ng BIFAR. Ayon sa ahensya, ilan lamang ito sa mga hamong kinakaharap ngayon ng kanilang mga tauhan.
They eat. Nakikita naman natin kung gaano kakikiting ang ating mga mga personnel ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na siyang lulan nitong mga barko natin na nagpapatrolya dyan sa West Philippine Sea. Paulit-ulit silang nakakaranas ng mga harassment pero masasabi natin na hindi sila natitinag. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima nakatutok, 24 oras. Nasa pangangalaga na ng gobyerno ng Pilipinas ang Murillo Velarde 1734 map na tinaguriang Mother of All Philippine Maps. Kinilala ng Pangulo ang kahalagahan nito sa pagdindig para sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ito ang orihinal na Murillo Velarde 1734 map, ang tinaguriang Mother of All Philippine Maps. Sa isang seremonya sa Malacanang, ang mapang likha ng Priling Castilla na si Pedro Murillo Velarde sa tulong ng dalawang Pilipino noong 1734, formal nang inilipat ang pangalaga sa pamahalaan ng Pilipinas. Mula yan kay Mel Velasco Velarde na nakabili sa mapa sa isang auction sa London noong 2014. Mr. President, your bold declaration, not an inch of our territory shall ever be lost, restored dignity to the highest office of the land, and united the nation in sovereignty and pride. You transformed the map into a symbol of unity, grounded in courage and dignity. Isang mapang ito sa mga ebidensyang isinumite ng Pilipinas sa arbitration case na isinampa laban sa China at pinaniniwala ang isa sa mga dahilan kung bakit kinatigan ng UN Arbitral Tribunal ang Pilipinas at ibinasura ang 9-dash line claim ng China sa halos kabuuan ng South China Sea. The Murillo Velarde map in particular provided critical evidence to demonstrate that the Philippines has continuously exercised authority and jurisdiction over what is now identified as Panacot Shoal, now Scarborough Shoal, and Los Bajos de Paragua, Spratly Islands. The 2016 Arbitral Award clarified maritime entitlements under UNCLOS, reinforcing our rights over resources within our exclusive economic zone and continental shelf. Patuloy na tumatanggi ang China na kilalanin ng Arbitral Award at isa sa mga basihan nila ang kanila raw historical claim sa mga inaangking teritoryo. Ang Murillo Velarde 1734 map may tuturing daw na mahalagang pamana ng kasaysayan. Minsan naging simbolo ng pananakop, pero ngayon simbolo ng pagtindig para sa kung ano ang atin. Let us not only admire the artistry of the masterpiece presented to us today, but also draw inspiration from its enduring message, the call to protect and to assert what is rightfully ours, with resolve and with integrity. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Good news po, aprobado na ang aumento sa sahod para sa mga manggagawa sa Cordillera Administrative Region of CAR at Mimaropa. Simula sa bisperas ng Pasko, December 24, may dagdag na 40 pesos sa daily minimum wage sa CAR. Kaya mula sa 430 pesos ay magiging 470 pesos na ang arawang sahod. 35 pesos naman ang itataas sa Mimaropa. Maging 430 pesos na ang daily minimum wage sa mga establishmento ng nasa 10 pataas ang bilang ng manggagawa at 404 pesos sa mas mababa sa 10 workers. Inaasahan namang magsisimula ito sa December 23. May aumento rin sa buwanang sahod ang mga domestic worker o kasambahay sa mga nasabing rehiyon na di bababa sa 1,000 piso. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Beyond proud sa latest achievement ng kanilang panganay, sina Dingdong Dantes at Marian Rivera. Bukod sa success ng kauna-unahang stage performance ni Zia, heartwarming din para sa Dongyan na nai-enjoy ng kanilang anak ang pagkanta. Narito ang report ni Katrina Son. Broken down and tired. Truly talented and made for the stage, si Zia Dantes na ibinida ang galing niya sa pagkanta sa kanyang first ever stage performance. And I'll rise up, I'll rise like... Shinare online ng very proud parents na sina Marian Rivera at Dingdong Dantes ang full performance ng kanilang firstborn. 1,000 times again.
Marami raw ang napaiyak, nagka-goosebumps at naging proud titos and titas ang netizens sa galing ni Zia. Pero bukod sa soulful performance ni Zia, marami rin ang na-touch sa pagiging hands-on ni Marian mula rehearsals hanggang sa mismong performance. At siya pa mismo ang nag-makeup kay Zia. Sabi ni Mami Yan, firsts are always special at pure magic ang mapanood ito ng live. Inilarawan naman ito ni Ding Dong bilang golden moment para sa isang magulang. Pero ang pinakamahalaga raw sa kanya, nag-enjoy si Zia. Kahit di pa siya nagbubuka ng bibig niya, talagang proud na ako kasi the fact na nakarating siya doon and yung kanyang willingness na mag-perform. Diba? On stage, in front of so many people. Hanga ako sa bravery niya at pinakahigit sa lahat, nag-enjoy siya. First time niya ito. At kung di ako nagkakamali, siguro napakabilis lang ng mga rehearsal din namin kasi syempre ang dami niyang ginagawa sa school. Pero nagkaroon siya ng lakas ng loob na subukan ito para sa kanya at hilig talaga niya ang pagkanta eh. Nakaramdam kaya ng kaba ang Dongyan during Zia's performance? Ako, oo, pero ito, grabe. Parang every 2 minutes tumatayo, hindi mo lang kung iihi o parang grabe talaga, ibang klase. Hanggang booking na booking ako sa'yo. Hindi kasi ganoon siya talaga ka-excited sa performance ng anak namin. Sabi ng netizens, tila it's in the blood talaga ang pagiging talented ni Zia. Pero sabi ni Nadong, wala naman talaga sa professionally kumakanta. Pero siya talagang yun yung nakahiligan talaga niya. And we're just glad na nahanap niya yun, di ba? Early on in her life. So kami ang role namin bilang mga magulang talaga ay susuportahan namin yun. Grateful naman si Marian sa voice teacher ni Zia na si Teacher Jade para sa kanyang incredible dedication, love at support. Nagpapasalamat din siya sa lahat ng nag-iwan ng comments sa performance video ni Zia. Gusto ko talaga na personal na magpasalamat sa lahat na nakaka-appreciate sa anak ko. Maraming salamat sa kanila. Kung kaya ko lang replyan lahat kasi tinatry ko ding replyan lahat ng mga nagko-comment talaga dun sa video. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Para makatulong sa mga babiyahe kasabay ng Christmas rush, papayagan ulit ng MMDA ang mga provincial bus na dumaan sa EDSA. Pero sa mga piling oras at araw lang yan ha. Nakatutok si Ian Cruz. Sa karaniwang panahon, hindi pinapadaan sa kahabaan ng EDSA ang mga provincial buses. Pero ngayong Kapaskuhan, muling papayagang bumagtas sa tinaguriang main artery ng Metro Manila ang mga provincial bus. Simula yan sa December 20 hanggang January 2. Sa December 20 hanggang araw ng Pasko, mula 10 p.m. hanggang 5 a.m. lang papayagan ang mga provincial bus sa EDSA. Pagsapit naman ng December 26 hanggang sa January 2, kung kailan inasahang mas kokonti ang mga sakyan sa EDSA, 24 oras ng papayagan ang mga provincial bus. Tinatayang 2,100 bus units yan sa kabuuan. Ito po ay para i-accommodate sila at yung mga pasahero at bumilis po yung turnaround time at makapag-accommodate sila ng mas maraming pasahero. Pumirit pa sana ang ibang provincial bus na mapaaga ang simula ng kanilang pasok sa EDSA pero hindi ito kinatigan ng MMDA. Kapag di raw kasi sa EDSA diretso, nadaragdagan ng 30 minutes to 1 hour ang biyahe ng kanilang bus na papasok ng Metro Manila. Kanina tinubukan ko lang kung pwedeng from 9 p.m. to 5 a.m. Pero naset na yata nila sa 10, kaya okay din naman kasi parang additional lang naman namin yan na alternative route. Yung EDSA kasi we use yung Quezon Ave, Skyway and C5. Kung papayagan po natin nasa 2,100 buses po yan, kung mapapahalo pa sila lalong-lalo na sa peak hours, ay magdudulot po ng mas mabigat na daloy ng traffic. At yung pong peak hours natin baka ma-extend instead na between 6 to 9, baka umabot pa yung 11, 12 o'clock. Base sa huling bilang ng MMDA, umaabot na sa 464,000 ang bilang ng mga sakyang dumaraan dito sa EDSA araw-araw na inaasahang aakyat pa sa 480,000. Kaya naman ang average speed na 18 kilometers per hour kung pwede pa raw bumagal hanggang 15 kilometers per hour.
sa regular na EDSA lanes lamang papayagan ang provincial bus, hindi maaaring dumaan sa EDSA bus carousel na para lamang sa mga bus na bumibiyahe mula Monumento Caloocan hanggang EDSA Rotonda sa Pasay. Pagkatapos ng January 2, balik sa dating gawi at muli ipagbabawal ang pagdaan sa EDSA ng mga provincial bus. Definitely po, hindi na po yan papayagan, and I will personally oppose any move to bring them back sa EDSA, yung mga provincial buses. Hindi na po magiging productive yan at magbabalik po doon sa dati nating estado or mas malala pa. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, para sa mga nagpaplano pa lang ng gagawin ngayong weekend, narito ang magiging lagay ng panahon. Bagyang humina ang epekto ng shear line pero posibleng lumakas ulit yan sa mga susunod na araw. Patuloy rin ang ihip ng amihan sa ilang bahagi ng Luzon. Base sa datos ng Metro Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas ng hapon sa malaking bahagi ng bansa, lalo sa Northern Luzon, Visayas at Mindanao. Mas magiging maulan sa linggo ng hapon at malawakan po yan sa ilang probinsya. May heavy to intense rains kaya maging handa pa rin sa posibleng pagbaha o landslide. Silipin natin ang 3-day weather forecast na Pag-asa sa ilang pangunahing lungsod ng bansa. Sa mga mamamasyal sa Baguio City, may tsansa ng thunderstorm sa weekend pero mas mataas ang tsansa ng ulan sa Lunes. Bagya hanggang sa maulap sa Metro Manila kaya may tsansa ng ulan lalo sa hapon o gabi. Halos ganyan din ang magiging panahon sa Metro Cebu, sa Metro Davao. Posible ang ulan sa susunod na 3 araw dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Aminado ang Department of Labor and Employment na nananatiling hamon sa mga Pilipino ang underemployment. Isa yan sa mga layong tugunan ng binubuong Job Placement Office kung saan mahahanapan ng trabaho ang mga nagsipagtapos ng naaayon sa kanilang kakayahan. Nakatutok si JP Soriano. Gagraduate na sa susunod na taon sa kursong Information Technology si Ishi. Dahil alam ni Ishi ang hirap ng paghahanap ng trabaho, ngayon pa lang daw sinusubukan na niyang magtingin-tingin ng job opening sa ilang kumpanya. Bukod sa mga naunang graduate na may katulad niyang kurso na wala pa ring trabaho, ang isa pang iniisip ni Ishi. Sumabay pa po yung AI na parang pumapalit na po sa mga tao na magtrabaho. Batid daw ng Labor Department na isa ang pagsulpot at paglawak ng Artificial Intelligence o AI sa mga posibleng maging dahilan para mabawasan na ang trabaho ng mga IT at maging BPO o call center operators sa Pilipinas. Pero ayon kay Secretary Benvenido Laguesma, sa halip na hamon, dapat daw tignan ng AI bilang pagkakataon para makabuo ng ibang uri ng trabaho. Ang mahalaga raw, handa ang mga Pilipino na muling mag-aral ng bagong kaalaman. Isang halimbawa raw dito ang mga kursong may kinalaman sa information technology na maaaring ialok ng libre ng TESDA. Merong kasamang mawawala, merong magkakaroon. Kaya nga very important na ma-project natin. Sa pinakahuling datos mula sa Philippine Statistics Authority, bahagyang tumaas ang unemployment rate o bilang ng mga walang trabaho. Mula sa 3.7% noong Setyembre, tumaas ang unemployment rate sa bansa sa 3.9% nitong Oktubre. Tumaas din ang underemployment rate o yung mga may trabaho nga pero di sapat ang kita o hindi sakto ang bigat ng trabaho sa kinikita at benepisyo. Ayon sa PSA, isa sa pangunahing dahilan niyan ay ang sunod-sunod na pananalasa ng bagyo noong Oktubre. Ayon sa DOLE, ang underemployment isa rin sa mga nananatiling hamon sa mga Pilipino. Ang accounting graduate nga na si Gian, nakahanap ng trabaho pagka-graduate pero plano pa ring maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Mahirap din po yung paghanap ng work dito, then mas malaki rin po yung sahod dun sa ibang bansa. Hindi raw mapipigilan ng mga gaya ni Gian na maghanap ng trabaho sa ibang bansa. Pero sa pamamagitan daw ng mga binubuong Job Placement Office o JPO, gaya ng inilunsad ngayon dito sa University of the Philippines, mahahanapan ng trabaho ang mga nagsipagtapos ng naaayon sa kanilang kakayahan at kaya pang gawin. A better match would help no in their employment, and the most important scholar ng bayan ito
mas gusto natin dito sila magtatrabaho sa Pilipinas. Ayon sa DOLE, base raw sa key employment generators para sa mga susunod na taon, ang mga in-demand jobs ay manggagaling sa mga industriyang may kinalaman pa rin sa manufacturing, agriculture, transport and logistics, tourism, construction, healthcare, creative industries, education, at information and technology. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Para makatugon sa napapadalas na mga bagyo sa bansa, nilagdaan ni Pangulong Bongbong Marcos ang Ligtas Pinoy Centers Act. Alinsunod dito, magtatayo ng fully equipped at climate resilient evacuation centers na kaya dapat matagalan ang mga bagyong may lakas na hangin hindi bababa sa 300 km per hour at hanggang magnitude 8.0 na pagyanig. Layon din ito na mas mapagtuunan ng pansin ng mga paaralan ang aspeto ng edukasyon kaysa sa nagagamit ito bilang evacuation centers. Nilagdaan din ng Pangulo ang Student Loan Payment Moratorium During Disasters and Emergencies Act. Sa tulong nito, pansamantalang may pagpapaliban ang paniningil sa utang ng mga estudyanteng nasa calamity-declared areas nang walang penalty at interest. Sakop dito ang nasa higher education at technical vocational training programs. Naglayag malapit sa Spratly Islands ang isa sa mga warship ng Amerika bilang bahagi ng Anilay Freedom of Navigation Operation. Paghamon nila ito sa paglilimita ng ibang bansa, kabilang ang China, sa malayang paglalayag doon. At nakatutok si Chino Gaston. Ito ang USS Preble, isa sa mga warship ng United States Navy na kung tawagin ay destroyer. Sa isang pahayag, sinabi ng US Navy na dumaan kanina ang USS Preble malapit sa Spratly Island sa South China Sea, lugar na pinag-aagawan ng ilang bansa. Ayon sa US Navy, ang ginawang paglalayag ng USS Preble ay isang Freedom of Navigation Operation. Dito, hinahamon nila ang mga paglilimita na ginagawa ng China, Taiwan at Vietnam sa Innocent Passage o malayang paglalayag sa lugar, gaya ng pag-require sa mga dadaang barko na magpasabi o humingi muna ng permiso. Tinawag itong unlawful ng US Navy. Ilang beses na rin nagsagawa ng Freedom of Navigation Operations ang Amerika sa South China Sea na inalmahan ng China. Nangyari ang pinakahuling Freedom of Navigation Operation sa gitna ng panghaharas ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ang Armed Forces of the Philippines sinabing hindi raw nila alam ang tungkol sa pagdaan ng USS Preble sa may Spratlys. Pero sa isang hiwalay na aktibidad, sama-samang naglayag ang mga barko ng US, Pilipinas at Japan sa ika-5 Multilateral Maritime Cooperative Activity. Layon daw ng aktibidad na paigtingin ng interoperability o kakayahang magsanib puwersa ang tatlong bansa para tugunan ang mga hamon sa seguridad sa Indo-Pacific region. Ginagawa ang MMCA sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, bagamat hindi sinabi kung saan. They are allowed to freely say all freedom of navigation operations past the high seas, not the territorial waters. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Mabilis na chikahan tayo para updated sa Showbiz Happenings. Guess who's pregnant too? It's Megan Young and Mikael Daez. Sa isang cute and Super Mario-inspired pregnancy reveal, ibinahagi ng kapuso couple that they are pregnant with their first child. Congratulations, Megan and Mikael! Nakipag-bonding sa mga bata sa National Children's Hospital ang sparkle artist na sina Shuvie Entrata and Kim Perez. Sa Art Gap event, katuwang ang Little Arc Foundation, nag-share sina Shuvie at Kim ng kanilang creativity sa kids at nakisaya sa games. Dumalo rin si GMA Network Vice President for Corporate Affairs and Communication, Angel Javier Cruz. 23 years nang ginagawa ng GMA ang outreach program na Art Gap, kung saan namimigay ang Kapuso Network ng Christmas gifts sa mga bata. K-pop news naman, today is Destined. The ENHYPEN boys are back in Manila para sa kanilang fan meeting tonight. Airport pa lang, marami ng engines ang nag-abang. At malakas-lakas ang fan service dahil si Jungwon ibinaba ang bintana ng sasakyan para mag-hi sa fans.
Exciting ang 2025 para kay Shining Inheritance star Kylene Alcantara na ngayon pa lang ay naghahanda na para sa bago niyang series. At next year din, ipakikilala na raw ni Kobe para si Kylene sa pamilya ng kanyang mommy Jackie Forster sa US. Kai, are you ready for it? Makichika kay Lars Santiago. Quality time with the family sa Bicol ang focus ni Shining Inheritance star Kylene Alcantara ngayong holiday season. What are your plans pag-uwi sa Bicol? Kumain ng lahat ng Bicol dishes, maanghang, kainin ng luto ng aking lola. At napakarami pa. We're just planning to chill, of course, it's the holidays. Extra special ang magiging celebration kasama si Kobe Paras. With family always, as much as possible with family. And I'm happy that Kobe will be joining us. Meet the family ang peg dahil next year pupunta namang California, USA ang dalawa dahil ipapakilala ni Kobe si Kylene sa kanyang pamilya sa mother side. I have a lot of family from my mom's side in the States, so I would love for them to meet Kai. Ready na kaya si Kylene na makilala ang mommy ni Kobe na si Jackie Forster? Definitely. Na-meet niya na pang aking buong angkan. Why not naman, diba? Yung kanya naman. Ngayon pa lang, excited na raw si Kobe para dyan. Not a lot of people have met my family from my mom's side, so it'll be exciting for me for them to, meet Kai. Speaking of next year's ganap, naghahanda na rin si Kylene para sa isa pang bagong series. Lalo pa raw siyang excited dahil sa kapuso actress na makakasama niya sa project na magsisimula na niyang gawin this January. Mare ko siya, and I'm so happy na makakasama ko siya sa proyektong ito. Dahil alam ko sa paggawa ng proyektong to, marami ako matututunan sa kanya. Dahil idol ko siya ever since. Talagang blessed si Kylene dahil sa dami ng endorsement projects. Diyan ka magaling, Lola. Kabilang ang ongoing Kapuso Afternoon Prime na Shining Inheritance. Lalong sumasama na raw ang karakter ni Kylene doon na si Joanna. Marami ng agawan na nangyayari. Maraming sabunutan, maraming sampalan. Pero ang tanong talaga mapapatawad ba nila ang isa't isa? After sa lahat na nangyari, after sa lahat ng emosyonal na mga naramdaman ng mga karakter. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. Damang-dama na rin ang Pasko sa Laguna, kung saan napuno ng makukulay na ilaw at pagtatanghal ang UP Los Baños. Bukas din yan para sa publiko. At nakatutok doon live si Jonathan Anda. Jonathan? Mel, tapos na yung programa rito pero marami pa rin yung mga estudyante dito sa UPLB kahit umumbon na kanina. Ito po yung Christmas tree na pinailawan nila kanina. Umpisa na ng Paskong UPLB. Pinailawan na sa Freedom Park ang 50 talampakang Christmas tree na ito na halos 2 dekada na raw ginagamit ng universidad ayon sa mga opisyal dito. May pa-concert din. Bida ang mga estudyanteng performer, kabilang ang UPLB Choral. Di lang mga estudyante, faculty at staff ng UPLB ang nag-enjoy dahil bukas ang campus pati sa publiko. Anong Christmas wish nyo? Sana po magka-jowa na ako. Sana mas maging mataas ang grades namin this sem. Kasama ka bang manood? Siya po. Pero kung sinamantala ng ilan ng Christmas tree lighting para mag-date, ang single na si Angel wala raw ganang manood ng Christmas tree lighting. Wala po kasing nag-aaya. Wala ring walang kakadin. 10,000 Christmas lights ang nagbibigay ngayon ng Pasko feel sa buong campus. Kailangan daw yan ng mga estudyante dahil sa susunod na linggo, Hell Week na raw o yung tawag nila sa Finals Week. Kahit na ngarag-ngarag kami sa mga requirements,
parang pag nakikita mo yung atmosphere dito, parang napipil mo pa rin yung Christmas ambience. Bukod sa Christmas tree, ramdam din ang Pasko sa kanilang bilin na inukit mula sa mga natumbang puno sa loob ng campus dahil sa bagyo. Meron ding bazaar sa campus sa mga gustong kumain at mamili. At sa gate ng universidad, babati agad si Santa Claus. Bukas ang ilaw ng Christmas tree ng UPLB tuwing gabi, alas 6 hanggang alas 10 mula ngayong araw hanggang January 6. Mel, sa mga gustong humabol, bukas po itong campus hanggang 10 p.m. pati yung kanilang bazaar. Ako ang Christmas wish ko para sa mga taga-UPLB. Sana pumasa kayo next week sa inyong finals exam. Yan muna ang latest mula rito sa Laguna. Merry Christmas na agad, Tita Mel. See you later sa Christmas party. Balik muna sa'yo. Hoy, Merry Christmas sa inyong lahat dyan, ha? Sa UPLB, maraming salamat sa iyo, Jonathan Andal. Ginawaran ng pagkilala sa Anak TV Seal Awards 2024 ang mga programa at personalidad ng GMA Network at kabilang dyan ang inyong 24 oras. Nakatutok si Von Aquino. Dahil sa pagiging child-friendly at child-sensitive, humakot ng parangal ang GMA Network programs at personalities sa Anak TV Seal Awards 2024. Hinirang bilang isa sa household favorite programs ang 24 oras na nakatanggap din ng Anak TV Seal. Binigyan din ng Anak TV Seal ang 24 oras weekend at ang balitang hali ng GMA Integrated News. Pati ang GMA Regional TV Balitang Bisdak, One North Central Luzon at One Western Visayas. Ang mga parangal tinanggap sa pangunguna ni GMA Senior Vice President and the Head for Integrated News Regional TV and Synergy, Oliver Victor B. Amoroso, GMA Vice President and Deputy Head for News Programs and Specials, Michelle Seva, at iba pang opisyal ng GMA Integrated News. Ginawaran din ng Anak TV Seal ang New Heroes of the Game Game On at New Heroes of the Game Opening Ceremony ng GMA Synergy. Binigyan din ng Anak TV Seal ang AHA, All Out Sundays, Amazing Earth, Born to be Wild, Daig Kayo ng Lola Ko, Family Feud, I Believe, Pepito Manaloto, Sarap Diba, The Voice Generations, TikTok Clock, Biyahe ni Drew, Farm to Table, Good News, I Wonder at Pinasarap. Household favorite programs din ang Family Feud, Eyewitness, Kapuso Mo Jessica Soho, Pepito Manaloto at Pulang Araw. Nanalo bilang Anak TV Female Makabata Star for Television sina Pulang Araw star Barbie Forteza, unang hirit host Shaira Diaz at may Ilonggo Girl star Jillian Ward. Maraming salamat po sa inyong paniniwala na ako po ay isang magandang impluwensya sa mga kabataan at ito po ay magsisilbing inspirasyon para sa akin para patuloy na gumawa ng maganda sa mga bata. Thank you! Malaking bagay itong award na to dahil especially kabataan ang mga pumili nito, mga parents, educators, young children. So, ang sarap lang sa pakiramdam na tinitingala nila ako, na na-inspire ko sila. Kinilalang Anak TV Male Makabata Star for Television sina Alden Richards at Michael V. Tinanghal bilang Makabata Hall of Fame awardee si Drew Arellano. Ang mga programa na kinilala sa Anak TV Seal Awards ay binoto ng libo-libong magulang at professionals bilang child-friendly at child-sensitive shows na inirekomenda para sa mga bata at pamilya. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino nakatutok, 24 oras. At sa libo-libong magulang at professionals na bumoto sa 24 oras bilang child-friendly and child-sensitive show, taus-puso po ang aming pasasalamat sa dalawang karangalan na iginawad ninyo sa 24 oras. Malaking karangalan po para sa lahat ng bubuo ng 24 oras, ang Anak TV Seal Award. Gayon din ang pagkilalang Household Favorite Program. Hangad namin na di lang makapaghatid ng balita at bagong impormasyon, kundi maging inspirasyon din sa mga bata at magmukhang bata. Ayan, gusto natin yan. At yan ang mga balita ngayong Biyernes, mga kapuso. 19 days na lang, Pasko na. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatutok kami 24 oras. Ganito ang Pasko ng Pilipino.